Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa halaga ng isang babae? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong puno ng lihim, pighati, at ang pagsisikap na mahanap ang liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng buhay. Sinasabi nila, ang Pasko ang panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. Pero paano kung sa mismong gabi ng pagdiriwang, ang tanging ibinigay sa iyo ay ang pinakamasakit na pagtataksil? Sabi nga nila, ang sugat na galing sa taong minahal mo ng lubos ang siyang pinakamahirap maghilom. Paano kung ang mismong pamilyang itinuring mong kanlungan ang siyang magtutulak sa iyo sa bangin ng kawalan? Isang malakas na sampal ang bumasag sa masayang tugtugin ng mga Christmas carol sa loob ng mansyon ng mga sulo. Ang kristal na basong hawak ni luwalhati ay bumagsak sa mamahaling sahig, naging libong piraso na kasing talim ng mga matang nakatingin sa kanya ngayon. Tumulo ang luha sa pisngi ni luwalhati, hindi dahil sa sakit ng sampal ni Doña Malaya, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng daan-daang bisita ng pamilya Alapaap. Ang suot niyang simpleng asul na bestida na pinag-ipunan niya ng ilang buwan ay nagmukhang basahan sa gitna ng mga nagagandahang gown ng mga elitistang panauhin. Walang hiya ka, luwalhati. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang kalapastangan ng ginagawa mo sa likod ng anak ko? Ang boses ni Doña Malaya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng puot at mapanirang puri. Ina, anong sinasabi niyo? Wala po akong ginagawang masama. Nanginginig ang boses ni luwalhati. Tumingin siya sa kanyang asawa, kay Raja Sulo, na nakatayo lang sa tabi ng kanyang ina. Raja, magsalita ka naman. Alam mong hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Ngunit sa halip na pagtatanggol, ay isang malamig at mapanghamak na tingin ang ibinigay ni Raja sa kanya. Inilabas ng Donya ang isang makapal na sobre at isinabog ang mga litrato sa hangin. Nagliparan ng mga ito bago dahan-dahang lumapag sa sahig. Ang mga litrato ay nagpapakita ng isang babaeng kamukha ni luwalhati na may kasamang ibang lalaki sa isang madilim na silid. Peke ang mga ito. Hindi ako iyan, sigaw ni luwalhati, habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tawa at kantsaw ay parang mga kutsilyong sumasaksak sa kanyang pagkatao. Lumapit si Raja, kinuha ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mukha ni luwalhati. Tapos na tayo, luwalhati. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Pirmahan mo yan. Ngayon din. Ito ay ang kasulatan ng diborsyo at ang pagtalikod niya sa anumang karapatan sa pamilya Sulo. Raja, maawa ka. Nasaan ang hustisya? Paano si Himig, ang anak natin? Huwag mong madungisan ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig. Duro ni Doña Malaya. Kukunin namin ang bata. At ikaw, pabalik ka na sa putikan kung saan ka namin pinulot. Hindi niyo pwedeng kunin si Himig. Humagulgol si luwalhati at lumuhod sa paanan ng kanyang asawa. Pakiusap, Raja. Alam mong tapat ako sa'yo. Huwag mo kaming itapon ng ganito. Ngunit tila bato ang puso ni Raja. Tinabig niya ang kamay ni luwalhati at tumalikod. Yaya, dalhin dito ang bata. Ilang sandali pa, lumabas ang isang matandang katulong, si Nanggin, na may dalang maliit na maleta at karga ang 5 taong gulang na si Himig. Namumutla ang bata at tuloy-tuloy ang ubo. Lulu, umalis ka na. Iyon ang mas mabuti. Bulong ni Nanggin na may luha sa mga mata. Pero bago pa man makasagot si luwalhati, hinablot ni Doña Malaya ang bata. Dadalhin namin siya sa ospital, pero ikaw, hindi ka sasama. Hinding-hindi mo na siya makikita kailanman. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Hustisya! Sigaw ni luwalhati, ngunit 2 malalaking gwardiya ang humawak sa kanyang mga braso. Kaladkad siyang inilabas sa ballroom
Dumaan sa gitna ng mga taong nagtatawanan at kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat na bumubulag sa kanyang kinabukasan. Binuksan ng malaking pinto ang bakal ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos kasabay ng malakas na kulog. "Heto ang gamit mo, basura!" Sigaw ng isang gwardiya sabay tapon ng isang maliit na bag na naglalaman ng iilang damit niya. Pagkatapos ay itinulak siya palabas. Bumagsak si luwalhati sa maputik na kalsada. Ang tunog ng pagsasara ng gate ng bahay bato ng alapaap ay parang hatol ng kamatayan para sa kanyang puso. "Himig! Ang anak ko!" Pilit niyang ginagapang ang gate. Kinakalampag ang bakal habang ang ulan ay humahampas sa kanyang likod. Ang marangyang liwanag ng Pasko sa loob ng mansyon ay unti-unting lumalabo sa kanyang paningin dahil sa dami ng luha at ulan. Nanginginig si luwalhati sa ginaw. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang mas masakit, nawala sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang paghinga, ang kanyang anak. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina bago ito mamatay. "Luwalhati, ang pangalan mo ay nangangahulugang kaluwalhatian. Huwag mong hahayaang apakan ng sinuman ang iyong dangal." Napatingin siya sa kanyang palad na punong-puno ng putik. Ang kanyang mga kuko ay nagdurugo na sa kakamot sa semento. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay lumagpas na sa limitasyon ng isang tao. Ang pag-ibig na inalay niya kay Raja sa loob ng 7 taon ay nauwi lamang sa ganitong uri ng kahihiyan. "Diyos ko, bakit?" tanong niya sa madilim na langit. "Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa akin?" Walang sumagot kundi ang dagundong ng kulog. Tumayo si luwalhati kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Puno ng putik ang kanyang mukha, ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang leeg. Wala na ang luwalhati na mahiyaing probinsyana. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang pagkatao, pinapalitan ang kanyang pighati ng isang malamig at matalim na desisyon. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa itaas ng mansyon kung saan nakita niya ang anino ni Raja sa bintana, nakatingin sa kanya nang walang anumang emosyon. "Tandaan mo ang gabing ito, Raja Sulo." Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay naging matatag sa kabila ng panginginig. "Tandaan niyo ang pangalang luwalhati. Dahil sa susunod na magkita tayo, hinding-hindi niyo na ako makikilala. Ibabalik ko sa inyo ang bawat patak ng luha at putik na ibinigay niyo sa akin ngayong gabi." Nagsimula siyang maglakad palayo. Hindi alam kung saan pupunta, habang ang lagnat ay nagsisimulang uminit sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang bawat hakbang ay tila papunta sa hukay. Biglang, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingawngaw sa likuran niya. Isang marangyang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat at ang ilaw nito ay tumama sa kanyang mukha. Isang matandang lalaki na may hawak na payong ang bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang kasuotan ay halatang mula sa napakataas na antas ng lipunan. Nang makita ng matanda ang mukha ni luwalhati, lalo na ang kwintas na suot nito, isang antigong medalyon na may nakaukit na bulaklak, ay nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang kanyang payong. "Diyos ko, luwalhati?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng gulat at hindi maipaliwanag na emosyon. "Ikaw ba ang anak ni Soledad?" Ngunit bago pa makasagot si luwalhati, tuluyan nang nanghina ang kanyang katawan. Bago siya tuluyang mawalan ng malay at bumagsak sa semento, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas na braso na sumalo sa kanya. "Nahanap na rin kita, ang aking apo." Iyon ang huling salitang narinig ni luwalhati bago siya nilamon ng kadiliman. Malamig. Iyon ang unang naramdaman ni luwalhati. Isang uri ng lamig
na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa amoy ng purong alkohol at puting paligid. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong nasinghalan ng nakasisilaw na liwanag mula sa kisame. Himig! Ang anak ko! Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka, tuyot at halos hindi marinig. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay parang nakako sa kama. May mga tubo na nakakabit sa kanyang braso at ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang sentido. Huwag ka munang kumilos, iha. Masyado pang mahina ang iyong katawan. Isang malalim at makapangyarihang boses ang narinig niya mula sa gilid. Lumingon si Luwalhati at doon niya nakita ang matandang lalaki na sumalo sa kanya sa gitna ng bagyo. Nakaupo ito sa isang selyadong silya, tuwid ang likod, at may hawak na tungkod na ginto ang hawakan. Sa kabila ng katandaan, bakas sa kanyang mukha ang isang autoridad na kayang magpabagsak ng isang kaharian sa isang kumpas lang. Nasaan ako? Sino po kayo? Natatakot na tanong ni Luwalhati. Naalala niya ang nangyari, ang kahihiyan sa mansyon, ang pagtatapon sa kanya sa putik, at ang pagkuha kay Himig. Ang anak ko! Kailangan kong mahanap ang anak ko. Muling nagpumigla si Luwalhati, ngunit isang nurse ang mabilis na lumapit para pakalmahin siya. Nasa pribadong suite ka ng St. Jude Medical Center, sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mataman sa leeg ni Luwalhati. Ako si Lakan Timog, at nahanap kita sa gitna ng kalsada. Suot ang kwintas na yan. Itinuro ng matanda ang medalyon na nakalawit sa leeg ni Luwalhati. Kahit puno ng gasgas, nagniningning pa rin ang antigong disenyo nito. Isang bihirang anyo ng sampagita na gawa sa purong ginto at may maliit na rubi sa gitna. Ito po ay pag-aari ng nanay ko. Mahinang sagot ni Luwalhati habang hinahawakan ang medalyon. Ibinigay niya ito sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ito lang ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw sa akin. Nakita ni Luwalhati ang panginginig ng mga labi ng matanda. Ang kislap sa mga mata nito ay hindi galit, kundi isang matinding pangungulila na tila ilang dekada ng kinikimkim. Ang nanay mo, si Soledad ba ang pangalan niya? Tanong ni Lakan Timog. Ang boses ay bahagyang pumiok. Tumango si Luwalhati. Ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Opo, Soledad Marikit. Namuhay po kaming magkasama sa probinsya ng Kalinang hanggang sa bawian siya ng buhay dahil sa sakit at sa hirap. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Lakan Timog. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tungkod hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. 30 taon. 30 taon ko siyang hinanap. Ang kaisa-isa kong anak na kinuha sa akin ng mga mapanlangis na kaaway. Hindi makapaniwala si Luwalhati sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina, na buong buhay na nagtrabaho bilang labandera at magsasaka, ay anak ng isang bilyonaryong tulad ni Lakan Timog. Hindi po maaari. Baka nagkakamali kayo. Pagtanggi ni Luwalhati. Kami ay mahirap lang. Ang mga sulo, ang pamilya ng asawa ko, palagi nilang sinasabi na galing ako sa basura, na wala akong silbi. Sa pagbanggit sa pangalan ng mga sulo, ang mukha ni Lakan Timog ay naging kasing tigas ng bato. Ang pamilya Sulo? Sila ba ang gumawa nito sa'yo? Sila ba ang dahilan kung bakit kaduguan at puno ng putik nang mahanap kita? Yumuko si Luwalhati. Ang bawat alaala ng gabing iyon ay bumabalik na parang isang bangungot. Ang sampal ni Doña Malaya, ang malamig na tingin ni Raja, at ang pag-agaw sa kanyang anak. Pinalayas nila ako. Pinaratangan ng kasalanang hindi ko ginawa. Kinuha nila si Himig dahil may sakit ang bata at kailangan ng panggamot, pero hindi nila ako pinasama. Gagamitin nila ang anak ko para pasunurin ako sa gusto nila.
Mapanlinlang na mga buwaya, bulong nila Kantimog. Tumingin siya sa kanyang sekretarya na nakatayo sa pintuan. Ihanda ang lahat. Gusto ko ng DNA test. Ngayon din. Pero Sir Lacan, kailangan pa po ng pahinga ng pasyente. Gawin mo ang sinasabi ko. Sigaw ni Lacan, dahilan upang tumahimik ang buong silid. Muli siyang tumingin kay Luwalhati at sa pagkakataong ito, may kasama ng pangako ang kanyang tinig. Iha, kung ikaw nga ang dugo at laman ng aking solidad, hinding-hindi ko papayagang may humipo pa sa kahit isang dulo ng iyong buhok. Ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng ginto at dugo. Lumipas ang ilang oras na tila walang katapusan. Habang naghihintay ng resulta, hindi mapakali si Luwalhati. Ang kanyang isip ay lumilipad patungo kay Himig. Naisip niya ang kanyang anak na umiiyak sa loob ng malaking mansyon ng mga sulo na papaligiran ng mga taong walang puso. Nais niyang tumakbo pabalik doon. Nais niyang gibain ang pintuan, ngunit alam niyang wala siyang lakas, wala siyang pera, wala siyang kahit na ano, maliban na lamang kung totoo ang sinasabi ng matandang ito. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na may hawak na puting sobre. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila tumigil sa pag-ikot. Nanginginig ang kamay nila Kantimog nang tanggapin ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang bawat linya ng medikal na ulat. Katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang hikbi ang kumawala sa dibdib ng makapangyarihang bilyonaryo. Ibinaba niya ang papel sa mesa at tumingin kay Luwalhati. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luwalhati ang pagguho ng pader ng katatagan sa mukha ng matanda. 99.9% bulong nila Kantimog. Ikaw ang apo ko. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Timog Global. Parang gumuho ang mundo ni Luwalhati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang babaeng itinapon sa putik, ang babaeng tinawag na basura, ay ang kaisa-isang prinsesa ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Lumapit sila Kantimog at hinawakan ang kamay ni Luwalhati. Ang kanyang haplos ay mainit at puno ng proteksyon. Luwalhati, mula sa araw na ito, tapos na ang panahon ng iyong pagluha. Ang pangalang ibinigay sa iyo ng iyong asawa ay susunugin natin. Mula ngayon, ikaw na si Sikatuna, ang unang sinag ng araw na tatapos sa kadiliman ng mga sulo. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa puso ni Luwalhati. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay unti-unti nang nagkakaroon ng talim. Lolo, tawag niya sa matanda. Isang salita na ngayon lang niya nabigkas sa buong buhay niya. Gusto ko silang pabagsakin. Gusto ko silang makitang nagmamakaawa, gaya ng ginawa nila sa akin. Ngumiti ng mapait sila Kantimog. Tutulungan kita, apo. Pero bago yon, kailangan nating baguhin ang lahat tungkol sa'yo. Bibigyan kita ng armas na hindi nila inaasahan. Ang talino, ang kapangyarihan, at ang yaman na kailanman ay hindi nila mapapantayan. Tumingin si Luwalhati sa malayo. Tila nakikita ang dambuhalang mansyon ng mga sulo na unti-unting nagliliyab. Humanda kayo, Raja, Donya Malaya. Hindi niyo alam kung anong halimaw ang ginising niyo sa gitna ng bagyo. Nakahigaman sa kama ng ospital, naramdaman ni Luwalhati o ni Sikatuna ang pagkabuhay ng isang bagong pag-asa. Hindi ito ang uri ng pag-asa na nagpapatawad. Ito ang uri ng pag-asa na naghahanda para sa isang malupit at matamis na paghihiganti. 3 araw na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ni Luwalhati. Ngunit sa loob ng pribadong silid na ito sa ospital, tila huminto ang oras. Nakatitig siya sa kawalan, pinagmamasdan ang mga ibon sa labas ng bintana,
na malayang lumilipad sa kabila ng makulimlim na langit. Iha, kailangan mong kumain. Hindi mo mababawi ang anak mo kung mismong katawan mo ay pinababayaan mo. Ang boses ni Lakan Timog ay mahinahon pero puno ng di mapantayang awtoridad. Nakatayo ang matanda sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang apo na tila isang mamahaling florera na nabasag at pilit na binubuo muli. Lolo, paano si Himig? Lumingon si Luwalhati, ang kanyang mga mata ay lubog at may itim na bilog sa paligid. 3 araw na siyang nasa kamay nila. May sakit ang bata. Baka umiiyak siya. Baka hinahanap niya ako. Bumuntong hininga si Lakan at naupo sa tabi nito. Nagpadala na ako ng mga tao para bantayan ang bawat galaw sa mansyon ng mga sulo. Ligtas ang bata. Dinala nila ito sa pinakamagaling na pediatrician. Ginagawa nila ang lahat para magmukha silang mabuting pamilya sa mata ng publiko. Lalo na't papalapit na ang eleksyon sa kanilang bayan. Mariing napakuyom ang kamao ni Luwalhati. Gagamitin nila ang anak ko para sa kanilang imahe habang ako ay itinapon nila sa kalsada na parang basurang walang halaga. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng bumalik doon bilang si Luwalhati. Seryosong sabi ni Lakan. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa kandungan ng babae. Sa loob niyan ay ang mga dokumento para sa iyong bagong pagkatao. Sa loob ng 3 taon, ipadadala kita sa Singapore at Switzerland. Pag-aaralan mo ang sining ng negosyo, batas, at kung paano humawak ng kapangyarihan. Tuturuan ka ng mga pinakamahuhusay na guro kung paano maging isang leon sa gitna ng mga hyena. Umiling si Luwalhati. 3 taon? Lolo, hindi ko kayang mawalay sa anak ko ng ganoon katagal. Baka makalimutan niya ako. Baka turuan nila siyang magalit sa akin. Hinawakan ni Lakan ang balikat ni Luwalhati. Ang kanyang tingin ay tumagos sa kaluluwa nito. Kung susugod ka doon ngayon, anong magagawa mo? Wala kang pera. Wala kang koneksyon. Tatawanan ka lang nila at ipakukulong. Ang katarungan, Luwalhati, ay hindi ibinibigay ng kusa. Ito ay kinukuha ng may dahas at talino. Kailangan mong mamatay muna para muling mabuhay na may bagong lakas. Natahimik si Luwalhati. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ay sanay sa paglalaba, sa pagluluto para sa pamilyang humamak sa kanya, at sa paghaplos sa asawang nagtaksil sa kanya. Naalala niya ang bawat lait ni Doña Malaya. Hamak na labandera. Walang dugong bughaw. Basura sa aming palasyo. Unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pighati ay dahan-dahang nalalamon ng isang madilim at nagniningas na determinasyon. Tama kayo, Lolo. Bulong niya. Ang boses ay wala ng panginginig. Si Luwalhati ay masyadong mabait, masyadong mapagpatawad. At ang kabaitang yon ang pumatay sa kanya. Tumayo siya mula sa kama, kahit medyo nahihilo pa. Lumapit siya sa malaking salamin sa loob ng silid. Nakita niya ang isang babaeng maputla. May mahabang buhok na dati ay hinahangaan ni Raja. Sabi ni Raja noon, ang buhok niya ang sumisimbolo sa kanyang pagiging ideal na asawa. Sunod-sunuran, tahimik, at laging nasa anino. Kinuha ni Luwalhati ang isang gunting na nasa ibabaw ng medical tray. Anong gagawin mo, Apo? Tanong ni Lakan. Bagamat may bahid ng paghanga sa kanyang boses, hindi sumagot si Luwalhati. Hinawakan niya ang isang makapal na bahagi ng kanyang buhok at sa isang mabilis na kumpas ay pinutol ito. Isang gupit para sa bawat sampal ni Doña Malaya. Isang gupit para sa bawat kasinungalingan ni Raja. Isang gupit para sa gabing itinapon siya sa putikan. Nahulog ang mga itim na hibla ng buhok sa sahig. Tila mga bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatalikuran. Hindi tumitigil si Luwalhati hanggang sa ang kanyang mahabang buhok ay naging isang maikli at matapang na pixie cut. Ang kanyang mukha na dati ay natatabunan ng kanyang buhok ay lalong naging matalas at litawang ganda. Isang gandang hindi na nangingimi, kundi nananakot.
Hinarap niya sila kan timog. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng luha. Ngayon, ang mga ito ay parang dalawang nagniningas na uling sa gitna ng gabi. Ang luwalhati na kilala nila ay patay na lolo. Inilibing ko na siya kasama ng mga pangarap ko sa mansyong yon. Wika niya ng may malamig na katiyakan. Inabot niya ang folder at mahigpit itong hinawakan. Mula ngayon, ako na si Sikatuna at kapag nagkita kaming muli, sisiguraduhin kong ang liwanag ko ang magiging mitya ng kanilang katapusan. Ngumiti sila kan timog, isang nangiting puno ng pagmamalaki. Alam niyang sa sandaling iyon, hindi na lang isang biktima ang nasa harap niya. Isang reyna ang kasalukuyang hinuhubog mula sa apoy ng pagtataksil. Ihanda ang jet. Utos ni Lacan sa kanyang tauhan sa labas. Aalis kami patungong Singapore sa loob ng 2 oras at tiyakin ninyong walang makakaalam kung nasaan ang aking apo. Hayaan nating isipin ng mundo na naglaho na siya. Habang naglalakad palabas ng ospital, hindi na lumingon si Sikatuna. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Tila isang martsa ng digmaan. Alam niyang mahaba ang 3 taon at alam niyang gabi-gabi siyang dadalawin ng pangungulila kay Himig. Pero ang pangungulilang iyon ang gagawin niyang gasolina para sa kanyang pagbabagong anyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa huling pagkakataon sa salamin ng elevator. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na pamilyar. Wala na ang mahiyaing ngiti. Ang naroon ay isang estrangherong handang sumunog ng mundo para makuha ang katarungan. Maghintay ka lang, Raja, bulong niya sa sarili habang sumasara ang pinto ng elevator. Magpakasaya muna kayo sa inyong trono dahil pagbalik ko, kukunin ko ang lahat ng sa akin. At higit pa, malamig ang pawis na namumuo sa noo ni Raja Sulo habang nakatitig sa mga ulat ng benta na nasa kanyang harapan. Ang dating nagniningning na pangalan ng Sulo Enterprises ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Ang kanilang mga ari-arian ay nakasangla at ang kanilang mga huling proyekto ay isa-isang bumabagsak. Hindi ito maaari. Galit na sigaw ni Doña Malaya habang hinahampas ang mesa ng kanyang mamahaling bag. Raja, ayusin mo ito. Hindi pwedeng mapahiya ang ating pamilya. Malapit na ang eleksyon. Kailangang manatili ang imahe nating mga Sulo bilang mga pinunong mayaman at makapangyarihan. Ina, ginagawa ko ang lahat, sagot ni Raja, na tila pagod na pagod na. Pero masyadong malaki ang butas na kailangang takpan. Ang tanging paraan na lang para maisalba ang kumpanya ay kung papayag ang Timog Global na mag-invest sa atin. Sila lang ang may sapat na kapital para buhayin ang ating mga proyekto. Ang Timog Global, ang dambuhalang kumpanya na pagmamay-ari ng misteryosong bilyonaryo na si Lacan Timog. Sa loob ng 3 taon, naging mailap ang matanda sa publiko. Ngunit ang kanyang kapangyarihan sa ekonomiya ay mas lalong lumakas. Nakausap mo na ba ang kanilang kinatawan? Tanong ni Doña Malaya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngayong hapon ng meeting, Ina, sabi nila, ang mismong Chief Operating Officer ng Timog Global ang darating. Isang babaeng nagngangalang Sikatuna. Sagot ni Raja habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Sinasabing siya ang kanang kamay at ang tanging tagapagmana ni Lacan Timog. Eksaktong 2:00 ng hapon, ang tunog ng marangyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng Sulo Enterprises. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng awtoridad. Bumukas ang malaking pintuan ng boardroom at isang babae ang pumasok na tila isang reyna na naglalakad sa sarili niyang kaharian. Suot niya ang isang itim na power suit na perpektong nakayakap sa kanyang hubog. Ang kanyang buhok ay maikli, isang matapang na pixie cut na lalong nagpalitaw sa kurbada ng kanyang panga at ang bagsik ng kanyang mga mata. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa,
Isang uri ng kumpiyansa na tanging ang mga taong may hawak ng mundo ang nagtataglay. Napatayo si Raja. Sa isang sandali, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata nito, ang kurbada ng mga labi. Luluwalhati, mahinang bulong ni Raja. Ang kanyang boses ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Huminto ang babae. Tumingin siya ng diretso kay Raja. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Malaya ay napatulala rin. Ang kanyang baso ng tubig ay muntik ng mabitawan. Paumanhin, Ginoong Sulo? Ang boses ng babae ay malalim, malinaw, at puno ng talim. Si Katuna ang aking pangalan. Ako ang kumakatawan sa Timog Global. Umiling si Raja. Pilit na binabalik ang kanyang wisyo. Paumanhin. Kamukhang kamukha mo lang ang isang taong kilala ko noon. Pero imposible. Ang babaeng yon ay wala na. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa labi ni si Katuna. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Umupo siya sa dulo ng mesa. Ang kanyang kilos ay mas dominante pa kaysa sa tunay na may-ari ng opisina. Marahil ay nagkakamali ka lang, wika ni si Katuna habang binubuksan ang isang gold-plated na folder. Sinasabi nila na lahat tayo ay may kahawig sa mundo, ngunit siguradong walang sino man ang katulad ko. Tinitigan ni Raja ang babae. Ang boses nito ay pamilyar, pero ang tono ay ibang-iba. Si Luwalhati ay malambot magsalita, laging nakayuko, at parang laging humihingi ng tawad sa kanyang pag-iral. Ngunit ang babaeng ito, si Katuna, ay tila isang apoy na handang tumupok sa sino mang humarang sa kanyang daan. Ang kanyang tindig ay matigas, ang kanyang pananalita ay direkta, at ang kanyang aura ay nagniningning sa yaman at kapangyarihan. Maupo kayo, Miss Katuna? Mabilis na sabi ni Doña Malaya, pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging sopistikada. Ikinagagalak naming makilala ang kinatawan ng Timog Global. Gaya ng alam nyo, ang aming pamilya ay may mahabang kasaysayan ng tagumpay dito sa bansa. Hindi ako narito para sa kasaysayan, Doña Malaya. Putol ni si Katuna na naging dahilan ng pagkapahiya ng matanda. Narito ako para sa negosyo. At base sa mga ulat na hawak ko, ang Sulo Enterprises ay parang isang barkong mabilis na lumulubog. Bakit namin ilalagay ang pera ng aking lolo sa isang kumpanyang hindi marunong humawak ng sarili nitong utang? Napalunok si Raja. Ang bawat salita ni si Katuna ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng dangal sa harap ng babaeng ito. Misto, si Katuna, kailangan lang namin ng konting tulong para sa aming bagong real estate project. Sinisiguro ko sa inyo, kapag natapos ito, babalik ang lahat ng puhunan nyo ng may malaking tubo. Tumayo si Katuna at lumakad patungo sa bintana, nakatanaw sa malawak na lungsod. Ang tiwala ay hindi hinihingi, Ginoong Sulo. Ito ay pinatutunayan. Ngunit ngunit, nakikita ko ang inyong pagsisikap. Lumingon siya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay tumama sa mga mata ni Raja. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang kislap na tila may itinatagong sikreto. Mayroon akong panukala, wika ni si Katuna habang dahan-dahang lumalapit kay Raja. Maaari naming isalba ang inyong kumpanya, ngunit sa ilalim ng isang kondisyon, ako ang personal na magbabantay sa bawat galaw ng Sulo Enterprises. Magkakaroon ako ng opisina dito at lahat ng desisyon nyo ay dadaan sa akin. Nagkatinginan si Raja at Doña Malaya. Ito ay isang uri ng pagsakop, ngunit wala silang pagpipilian. Kapag hindi sila pumayag, bukas ay wala na silang kumpanya. Sumasang-ayon kami. Mabilis na sagot ni Raja. Sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon ding ibang dahilan
kung bakit gusto niyang manatili si Sikatuna. Gusto niyang malaman kung siya nga ba si Luwalhati. Hindi siya makapaniwala na ang mahinang babaeng itinapon niya sa putikan ay magiging ganito kapangyarihan. Lumapit si Sikatuna kay Raja, sapat na para maamoy ng lalaki ang kanyang napakamahal at kakaibang pabango. Amoy ng mga bulaklak sa gitna ng ulan. Iniabot ni Sikatuna ang kanyang kamay. Kung gayon, mukhang magsasama tayo ng matagal, Ginoong Sulo, bulong ni Sikatuna. Nang hawakan ni Raja ang kamay ng babae, naramdaman niya ang isang kuryente ng takot at pagnanasa. Ngunit ang kamay ni Sikatuna ay kasing lamig ng yelo. Tumingin ng diretso si Sikatuna sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang buhay. Ang lalaking sumira sa kanyang pangarap at kumuha sa kanyang anak. Sa loob-loob niya, isang madilim na katuwaan ang nararamdaman niya habang nakikita ang kalituhan at desperasyon sa mukha ni Raja. Raja, tawag niya na naging dahilan ng pagkabigla ng lalaki. Ngunit agad niyang itinuwid ang kanyang sarili. Ginoong Raja Sulo, rags to riches, di ba? O sa kaso niyo, baka riches to rags kung hindi kayo mag-iingat. Isang malamig at mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang binibitawan ang kamay nito. Raja, ihanda mo ang lahat dahil sisiguraduhin ko na ang pagtutulungan nating ito ay hinding-hindi mo malilimutan hanggang sa huling hininga mo. Humarap siya kay Doña Malaya na ngayon ay namumutla na. At ikaw, Doña, siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng opisinang ibibigay niyo sa akin. Ayoko ng kahit anong amoy ng basura. Sa bawat salita ni Sikatuna, tila may mga multo ng nakaraan na gumagapang sa loob ng boardroom. Nang maglakad siya palabas, tila dala niya ang lahat ng hangin sa silid na iwang humihingal sa takot at pagtataka ang mag-inang Sulo. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay amoy luma. Amoy ng mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling pintura at makikintab na marmol. Habang nakaupo ako sa aking bagong opisina sa loob ng Sulo Enterprises, hindi ko mapigilang mapangiti ng mapait. Dati, ang tanging lugar ko sa buhay ng mga Sulo ay sa kusina, sa labahan, o sa madilim na sulok ng kanilang mansyon. Ngayon, ang bawat desisyon nila, ang bawat sentimong lalabas sa kanilang kaban, ay kailangang dumaan sa aking mga kamay. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang aking refleksyon sa screen ng laptop. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang narito ay si Sikatuna, isang babaeng hinubog ng puot at pinatibay ng yaman. Isang marahang kumatok sa pinto. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay sapat na. Miss Sikatuna, masyado ka na yatang nagtatrabaho ng huli. Halos mag-aalas 8 na ng gabi. Pumasok si Raja na may dalang 2 tasa ng kape. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mukha ay bakas ang pagod. Pero pinilit niyang ngumiti nang makita ako. Isang nangiting dati ay nagpapatibok ng puso ko, pero ngayon ay nagdudulot na lang ng pandidiri. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa mga taong natutulog, Ginoong Sulo. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Lalo na kung ang kumpanyang pinamamahalaan ko ay puno ng mga butas na kailangang takpan. Lumapit siya at inilapag ang kape sa aking mesa. Sana ay matanggap mo ito. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa nakaraang 2 linggo. Dahil sa'yo, tila muling humihinga ang Sulo Enterprises. Tumingin ako sa kanya. Dahan-dahang pinatamis ang aking ekspresyon. Ito ang bahagi ng plano na pinakapinaghandaan ko. Ang magsuot ng maskara ng paghanga. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Raja. Pero inaamin ko, bilib ako sa determinasyon mo. Hindi madaling harapin ang lahat ng ito, lalo na kung may mga taong tila humihila sa iyo pababa. Kumunot ang noo ni Raja. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga ako
at sumandal sa aking silya. Ang iyong ina, si Doña Malaya. Napansin ko sa mga huling board meetings na tila hindi siya sang-ayon sa mga makabagong plano mo. Masyado siyang nakakapit sa lumang sistema at sa mga lumang lihim. Sa tingin mo ba, tunay kanyang pinagkakatiwalaan sa pamumuno? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam kong tama ako. Si Doña Malaya ay isang diktador sa loob at labas ng kanilang tahanan. Ina ko siya si Katuna. Alam kong gusto niya lang protektahan ang legacy namin. Mahinang sagot ni Raja. Pero may bahid ng pait sa kanyang boses. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang braso. Isang maliit na galaw na alam kong magpapabilis ng kanyang tibok ng puso. Minsan, ang proteksyon ay nagiging tanikala, Raja. Nakikita ko ang potensyal mo. Pero paano mo mapatutunayan ang sarili mo kung ang lahat ng mahahalagang dokumento at ang tunay na kalagayan ng pananalapi ay hawak pa rin niya sa kanyang pribadong vault? Paano mo nalaman ang tungkol sa vault? Tanong niya. Baka sanggulat. Ngumiti ako ng misteryoso. Marami akong alam, Raja, at gusto kitang tulungan. Kung mabibigyan mo ako ng access sa mga confidential ledgers na itinatago ng ina mo, mas mapapadali ko ang paglilinis sa mga utang nyo nang hindi niya nalalaman. Magugulat na lang siya. Maayos na ang lahat. At sa pagkakataong yon, wala na siyang magagawa, kundi kilalanin ka bilang tunay na hari ng Sulu Enterprises. Nakita ko ang labanan sa loob ng isipan ni Raja. Ang pagmamahal sa kanyang ina, laban sa kanyang sariling ambisyon, at ang lumalaking atraksyon niya sa akin. Ngunit gaya ng inaasahan ko, ang isang taong kayang magtaksil sa kanyang asawa ay mas madaling magtaksil sa kanyang sariling dugo para sa kapangyarihan. Bakit mo ito ginagawa, si Katuna? Bulong niya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Bakit mo ako tinutulungan? Tumingin ako ng malalim sa kanyang mga mata, pilit na itinatago ang talim ng aking puot sa likod ng mapanlinlang ng ngiti. Dahil may nakikita ako sa iyo na hindi ko nakita sa iba. Isang leon na naghihintay lang na makalaya. Iyon ang huling tulak na kailangan niya. Sa gabing iyon, ibinigay sa akin ni Raja ang digital access key sa personal na server ng kanyang ina. Isang pagtataksil na magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Nang makaalis si Raja, agad kong isinara ang pinto ng aking opisina. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi sa takot, kundi sa galak. Sinimulan kong buksan ang mga encrypted files ni Doña Malaya. Lumipas ang mga oras. Binagtas ko ang mga dokumento ng korupsyon, mga suhol sa mga opisyal, at mga ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Ngunit sa isang folder na may pamagat na Project 1994, tumigil ang mundo ko. Sa loob ng folder ay mga scan ng mga lumang sulat at medical records. May isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw, Soledad Marikit. Nanginig ang aking buong katawan habang binabasa ang isang ulat mula sa isang pribadong doktor 30 taon na ang nakalilipas. Nakasaad doon ang pagpapadala ng mga gamot na hindi para sa paggaling, kundi para sa unti-unting paghina ng katawan. May mga resibong pirmado ni Malaya Bulawan para sa serbisyo ng paglalayo sa isang ina at anak mula sa pamilya Timog. Hindi lang pinalayas ni Doña Malaya ang aking ina. Siniguro niyang mamatay ito ng dahan-dahan sa sakit para hindi na ito kailanman makabalik sa kanyang ama. Pinatay niya ang aking ina. Isang matalim na hiyaw ang pilit kong pinigilan sa loob ng aking dibdib. Ang bawat pahina ng dokumentong ito ay parang isang patalim na sumasaksak sa akin. Ang puot na nararamdaman ko kay Raja ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nararamdaman ko ngayon para sa kanyang ina. Niyakap ko ang aking sarili habang ang mga luha na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili ay muling bumuhos. Pero ang mga luhang ito ay hindi nagawa sa pighati. Ang mga ito ay gawa sa apoy. Malaya. Bulong ko sa hangin
habang tinititigan ang mukha ng matanda sa isang litrato sa files. Akala mo ay malinis ang iyong mga kamay. Akala mo ay nabaon mo na ang iyong mga kasalanan kasama ng aking ina. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Kasilag, ang aking matapat na abogado. Kasilag, nahanap ko na ang kailangan natin. Wika ko, ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. Hindi lang natin sila kukunin sa pera. Ipakukulong natin sila para sa pagpatay. Ihanda mo na ang lahat. Sisimulan na natin ang pag-atake. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang presensya ng aking ina sa silid. Nanay, malapit na. Ang katarungang ipinagkait sa iyo ay sisiguraduhin kong matatamasa ko. Paglabas ko ng opisina, ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ng Sulu Enterprises ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanilang pamilya. Ang tamis ng aking nangiti kanina ay napalitan na ng isang matalim at nakamamatay na katiyakan. Ang lason ay naisabog na at sisiguraduhin kong walang sino man sa kanila ang makakaligtas sa epekto nito. Ang bawat hiyas na suot ko ngayong umaga ay tila bumibigat sa aking leeg, ngunit ito ang aking baluti. Ako si Doña Malaya Bulawan Sulo. Hindi ako kailanman nagpatalo at lalong hindi ako papayag na ang kapalaran ng aking pamilya ay mabitay sa kamay ng isang estrangherong tulad ni Sikatuna. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa VIP lounge ng Diamond Plaza Hotel. Ngayong araw ang pinakahihintay na press conference. Ang formal na pagpapakilala sa Timog Global bilang tagapagligtas ng Sulu Enterprises. Sa labas, naririnig ko ang ugong ng mga mamamahayag at ang kislap ng mga kamera. Ina, handa na ang lahat. Pumasok si Reja, mukhang masigla at puno ng pag-asa. Nakausap ko na si Sikatuna. Siya ang unang magsasalita para i-anunsyo ang investment. Pagkatapos nito, babalik na tayo sa tuktok. Tumingin ako sa aking anak. Siguraduhin mo lang, Raja, may kung ano sa babaeng iyan na hindi ko gusto. Masyado siyang pamilyar. Masyado siyang matalas tumingin. Ina, guni-guni mo lang yon. Masyado ka lang sigurong nag-aalala sa kumpanya. Sagot ni Raja habang inaayos ang kanyang kurbata. Tara na. Oras na para bawiin ang ating dangal. Lumakad kami patungo sa entablado. Ang palakpakan ay nakabubulag, ngunit ang tanging hinahanap ng aking mga mata ay ang babaeng nakaupo na sa gitna ng mahabang mesa. Si Sikatuna. Nagniningning siya sa kanyang puting suit. Ang kanyang maikling buhok ay tila nagbibigay sa kanya ng aura ng isang malupit na anghel. Nang magtama ang aming mga mata, bahagya siyang tumango. Isang simpleng galaw, pero pakiramdam ko ay isa itong hamon. Tumayo si Sikatuna at lumapit sa podium. Ang buong silid ay tumahimik, kahit ang paghinga ko ay tila tumigil. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw na umaliwala sa mga speaker. Narito tayo ngayon para pag-usapan ang kinabukasan ng Sulu Enterprises. Marami ang nagtatanong kung bakit ang Timog Global, sa ilalim ng pamumuno ng aking lolo na si Lacan Timog, ay nagpakita ng interes sa kumpanyang ito. Ngumiti si Raja sa tabi ko. Inasahan namin ang susunod na sasabihin, ang pangako ng ₱1,000,000 pondo. Pero ang sumunod na lumabas sa kanyang bibig ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aming lahat. Ngunit bago ang anumang investment, ang unang hakbang ng Timog Global ay ang magsagawa ng isang masusing forensic audit. Patuloy ni Sikatuna. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang talim na kayang humiwa ng bakal. At ang nahanap namin ay hindi isang pagkakataon sa negosyo, kundi isang malaking panlilinlang. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga reporter. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Anong ginagawa niya? Bulong ko kay Raja.
pero ang anak ko ay tila estatwa na rin sa gulat. Ipakita ang data, utos ni si Kachuna. Sa dambuhalang screen sa likod namin, lumabas ang mga graph at dokumento. Hindi ito mga plano para sa bagong proyekto. Ito ay mga listahan ng mga bad loans, mga peking account, at ang nakalululang utang ng Sulu Enterprises na itinago namin sa publiko sa loob ng maraming taon. Ang bawat numero ay kulay pula, duguan. Tulad ng aming reputasyon sa sandaling iyon, ang Sulu Enterprises ay hindi lang lumulubog, wika ni si Katuna habang nakatitig ng diretso sa mga kamera. Ito ay isang guhong kumpanya na itinayo sa mga kasinungalingan. Bilang kinatawan ng Timog Global, formal kong binabawi ang anumang alok na investment. Sa katunayan, sisimulan na namin ang legal na proseso para mabawi ang lahat ng aming naunang pondo dahil sa breach of contract at financial fraud. Hindi! Sigaw ni Raja. Nakalimutan ang presensya ng mga media. Si Katuna, anong ibig sabihin nito? Nag-usap tayo. Lumingon si Katuna sa amin. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Nag-usap tayo tungkol sa negosyo, Ginoong Sulo. At sa negosyo walang lugar ang mga magnanakaw. Nagkagulo ang mga reporter. Nagsimulang magsitakbuhan ang mga tao patungo sa amin. Sumisigaw ng mga katanungan. Sa labas ng bintana, nakita ko sa ticker ng balita sa kabilang gusali. Ang stocks ng Sulu Enterprises ay bumabagsak ng mabilis. Halos maging basura sa loob ng ilang minuto. Hinigit ko ang braso ni si Katuna nang makababa siya sa entablado, malayo sa mga kamera. Sino ka ba talaga? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Anong kailangan mo sa pamilya ko? Dahan-dahang tinanggal ni si Katuna ang aking kamay sa kanyang braso. Tila ba nadidirian siya sa aking haplos? Lumapit siya sa akin. Sapat na para marinig ko ang kanyang mahinang bulong sa gitna ng ingay. Hindi niyo ba ako kilala, Doña Malaya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagbago. Hindi na ito ang boses ng soo ng Timog Global. Ito ay isang boses na matagal ko nang ibinaon sa limot. Hindi niyo na ba naaalala ang babaeng pinalayas niyo sa gitna ng bagyo? Ang babaeng tinawag niyang basura na walang lugar sa inyong palasyo? Nanlaki ang aking mga mata. Ang aking puso ay tila sasabog sa takot. Tinitigan ko ang kanyang mukha, ang kurbada ng kanyang labi, ang tindi ng kanyang galit. Kahit maikli ang kanyang buhok at napakamahal ng kanyang kasuotan, may isang bagay na hindi nagbago. Luwalhati? Nanginginig kong sabi. Isang matamis pero nakamamatay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Patay na si Luwalhati, Donya. Kayo ang pumatay sa kanya sa gabing iyon, sa labas ng inyong gate. Ang kaharap niyo ngayon ay ang inyong katapusan. Napaatras ako. Ang aking tuhod ay nanginig at halos bumigay. Ang babaeng itinapon ko sa putik. Ang babaeng inapi ko at inagawan ng lahat ay siya palang may hawak ng aming leeg ngayon. Raja, tawag ko sa aking anak, pero nakita ko si Raja na nakatulala lang kay si Katuna, bakas ang hindi maipaliwanag na takot at pagsisisi. Ito pa lang ang simula, Doña Malaya. Dagdag ni si Katuna habang isinusuot ang kanyang mamahaling sunglasses. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom. Iiwanan ko kayo ng sapat na barya para pambili ng kabaong ng inyong kumpanya. Naglakad siya palayo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, habang ang mga security guards ng Timog Global ay humarang sa amin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng nagkakagulong ballroom, habang ang paligid ko ay unti-unting dumidilim. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng takot. Hindi dahil nawawala ang aming yaman, kundi dahil alam kong ang multo ng aming nakaraan ay dumating na para maningil at wala kaming anumang ginto na sapat para pambayad sa aming kasalanan. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa labas, tila paalala ng gabing itinaboy namin si Luwalhati. At sa bawat kislap nito, ang mukha ni si Katuna ang nakikita ko, ang reynang nilikha namin
mula sa sarili naming kalupitan. Sa loob ng maraming taon bilang isang abogado, natutunan ko na ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte. Minsan, kailangan mo itong hukayin mula sa ilalim ng mga luma at madidilim na lihim na pilit itinatago ng mga makapangyarihan. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit at lumang bahay sa labas ng bayan ng Kalinang. Ang hangin dito ay amoy tuyong dahon at alikabok. Malayo sa marangyang opisina ng Timog Global kung saan kami madalas magkasama ni Sikatuna. Hawak ko ang isang lumang litrato, isang ebidensyang matagal kong hinanap. Attorney Kasilag, sigurado po ba kayo? Tanong ng aking assistant. Tumango ako. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Kung totoo ang sinabi ng impormante, ang matandang nakatira rito, ang huling saksi sa tunay na nangyari kay Soledad Marikit. Pumasok kami at bumungad sa amin ang isang matandang babae, si Aling Gusing, na dating nurse sa probinsya 30 taon na ang nakalilipas. Nang mabanggit ko ang pangalan ni Doña Malaya Bulawan, nakita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang isang lumang diary. Binayaran nila ako para manahimik, hikbi ni Aling Gusing. Pinapalitan ni Doña Malaya ang mga bitamina ni Soledad ng lason na unti-unting sumisira sa kanyang atay. Hindi sakit ang pumatay sa kanya. Ang kasamaan ng mga sulo ang pumatay sa kanya. Ramdam ko ang pagdagundong ng aking dibdib. Hindi lang pagnanakaw ng yaman ang ginawa ng mga sulo, kumuha sila ng buhay. Agad kong kinuha ang dokumento at tinawagan si Sikatuna. Kailangan niyang malaman ito. Pero sa kabilang linya, walang sumasagot. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Matapos ang pasabog ni Sikatuna sa press conference, alam kong hindi mananatiling tahimik ang mga sulo. Ang isang hayop na nasusukol ay mas nagiging mapanganib at handang pumatay. Mabilis akong bumalik sa Maynila. Habang nagmamaneho, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lakan Timog. Ang kanyang boses, na laging matatag, ay nanginginig ngayon. Kasilag, kinuha nila si Himig. Parang tumigil ang mundo ko. Ang bata, ang tanging kahinaan ni Sikatuna. Nandito si Sikatuna sa mansyon, hiyang-hiya at nawawala sa sarili. Patuloy ni Lakan. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Raja. Gusto niya ng kapalit. Ang lahat ng ebidensyang hawak natin laban sa kanila, pati na ang pagbawi sa mga kaso, kapalit ng buhay ng bata. Saan sila nandoon? Tanong ko habang pinatitindi ang bilis ng aking sasakyan. Sa lumang bodega ng asukal, sa baryo Pulang Lupa. Ang dating pag-aari ng mga sulo na kinuha na ng bangko. Mag-isa lang daw dapat si Sikatuna. Pupunta ako roon. Huwag niyo siyang hayaang umalis ng walang backup. Sigaw ko. Pagdating ko sa baryo Pulang Lupa, madilim na ang paligid. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na buwan. Nakita ko ang sasakyan ni Sikatuna na nakaparada sa labas ng isang abandonadong bodega. Pumasok ako ng dahan-dahan. Ang puso ko ay kumakaba nang mabilis na tila sasabog na sa aking dibdib. Sa gitna ng malawak at madilim na bodega, nakita ko sila. Nakatayo si Sikatuna. Ang kanyang maikling buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay puno na ngayon ng desperasyon. Sa harap niya, nakatayo si Raja Sulo. Mukha na siyang baliw. Ang kanyang kurbata ay wala na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baril. At sa isang sulok, nakatali sa isang silya ang maliit na si Himig. Umiiyak ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ibigay mo sa akin ang files, luwalhati, sigaw ni Raja. Akala mo ba matatalo mo ako? Akala mo ba dahil lang naging bilyonaryo ka ay pwedeng mo na kaming tapakan? Akin ang kumpanyang yon. Akin ang lahat. Ibigay mo na sa akin ang anak ko, Raja. Pagsusumamo ni Sikatuna, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakuha mo na ang gusto mo.
Babawiin ko ang lahat ng kaso. Ibibigay ko ang pera. Pakawalan mo lang si Himig. Magsinungaling ka na sa lahat. Wag lang sa akin. Tawa ni Raja. Isang tawang puno ng kapaitang nakakakilabot. Kilala kita. Kapag binitawan ko ang batang ito, sisiguraduhin mong mabubulok ako sa kulungan. Alam ko na ang ginawa ni Ina sa nanay mo. Nahanap ko ang mga files sa opisina mo bago ako umalis. Mamamatay din kami, kaya bakit hindi na natin ituloy ang tradisyon? Itinutok ni Raja ang baril sa ulo ng bata. Huwag! Sigaw ko habang lumalabas mula sa kadiliman. Raja, bitawan mo ang baril. Napapaligiran na ang lugar na ito ng mga pulis. Isang kasinungalingan dahil alam kong wala pang dumadating na tulong pero kailangan kong makuha ang atensyon niya. Lumingon si Raja sa akin. Ang kanyang mga mata ay lalong nag-alab sa galit. Attorney Casilag, ang tagapagtanggol ng aking asawa. O baka naman, ang bagong mangingibig? Raja, itigil mo na ito. Wika ni si Kachuna, dahan-dahang lumalapit sa asawa. Galit ka sa akin, di ba? Sa akin ka maghiganti. Huwag sa bata. Si Himig ay dugot laman mo rin. Anak ko? Tawa ni Raja. Kahit kailan, hindi ko itinuring na anak ang batang ito. Isa lang siyang pabigat. Isa lang siyang paalala ng pagkakamali ko sa pagpapakasal sa isang basurang tulad mo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni si Katuna. Ang takot ay napalitan ng isang matinding poot. Sa isang mabilis na kumpas, sumugod si Sikatuna kay Raja. Hayop ka! Sigaw ni Sikatuna. Narinig ko ang pagkasa ng baril. Huwag! Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanila. Isang nakabibinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang tunog nito ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagpadala ng libo-libong ibon na lumipad mula sa bubong ng gusali. Tumigil ang lahat. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin. Nakita ko si Sikatuna na nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa kanyang paanan. Unti-unting may dugong dumanak sa sahig, kulay pulang mantsa na mabilis na kumakalat sa maputik na semento. Himig! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Sikatuna bago ang isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Isang matalim na hiyaw ang sumunod. Isang hiyaw na hindi galing sa tao, kundi sa isang pusong tuluyan nang nagkadurog-durog. Ang tunog ng putok ng baril ay tila nagpatigil sa ikot ng mundo. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging narinig ko ay ang matinding dagundong ng sarili kong kaba at ang hiyaw ng hangin sa labas ng bodega. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking paningin ay nakapako sa kinalalagyan ni Himig. Himig! Ang sigaw na kumawala sa aking lalamunan ay hindi na tunog tao. Ito ay isang hiyaw ng isang inang handang pumatay at mamatay. Ngunit sa gitna ng usok, nakita ko ang aking anak. Buhay siya. Ang bala ay tumama sa kahoy na haligi. Ilang pulgada lang ang layo sa kanyang maliit na balikat. Ang bata ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit siya ay humihinga. Lumingon ako kay Raja. Ang baril sa kanyang kamay ay umuusok pa at ang kanyang mukha, Diyos ko, ang mukha ng lalaking minsan kong pinangakuan ng habambuhay ay hindi na makilala. Nanlilisik ang kanyang mga mata, ang kanyang laway ay tumatalsik habang humihingal siya na parang isang hayop na nasusukol. Muntik na kitang matamaan, Himig. Bulong ni Raja habang dahan-dahang bumababa ang kanyang kamay. Bigla, ang kanyang galit ay tila naglaho at napalitan ng isang nakapanlulumong pag-iyak. Luwalhati, tignan mo ang ginagawa mo sa akin. Bakit mo ako pinipilit na maging ganito? Bakit hindi ka na lang nanatili sa kusina? Bakit kailangan mong bumalik at sirain ang lahat? Naglakad ako palapit sa kanya. Hindi ako natatakot sa baril. Sa bawat hakbang ko sa madilim na semento,
Ang bawat sampal, bawat lait at bawat patak ng ulan noong gabing itapon nila ako ay nagliliyab sa aking dibdib. Ang si Katuna na nasa harap niya ngayon ay wala ng kahit isang hibla ng awa para sa kanya. Ako ang sumisira sa lahat, Raja. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo sa ilalim ng dagat. Ikaw ang nagtapon sa amin. Ikaw ang nagnakaw ng kinabukasan ng sarili mong anak. Ikaw ang pumatay sa babaeng nagmahal sa'yo ng tapat. Mahal kita, luwalhati. Alam mo yan. Sigaw niya, pilit na lumalapit sa akin habang hawak pa rin ang baril. Kailangan ko lang gawin ang utos ni Ina. Para sa pamilya natin to, kung ibibigay mo lang sa akin ang Timog Global, magiging masaya na tayo ulit. Titira tayo sa ibang bansa. Kalimutan na natin si Sikatuna. Bumalik ka na sa akin bilang luwalhati. Sa sandaling iyon, habang si Raja ay nalilito sa sarili niyang mga ilusyon, nakita ko si Kasilag mula sa gilid ng aking mga mata. Mabilis at tahimik siyang gumalaw sa likuran ng bodega, patungo sa kinaroroonan ni Himig. Ang puso ko ay nagdarasal. Bilis, Kasilag, iligtas mo ang buhay ko. Ang pag-ibig mo ay isang lason, Raja. Wika ko para makuha ang kanyang buong atensyon. Isang lason na unti-unting pumatay sa nanay ko. At lason na muntik nang pumatay sa anak mo. Wala nang luwalhati na babalik sa'yo. Ang luwalhati na minahal mo ay nabulok na sa putikang iniwanan niyo. Kung ganoon, wala na talagang pag-asa? Ang boses ni Raja ay naging mahina. Isang nakatatakot na katahimikan bago ang muling pagsabog. Kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa'yo. Itinaas niya muli ang baril. Ngunit bago pa man niya makuha ang maayos na asinta, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran. Himig, tara na! Sigaw ni Kasilag. Sa isang iglap, kinuha ni Kasilag ang bata mula sa silya at mabilis na tumakbo patungo sa kabilang pintuan. Hindi! Hiyaw ni Raja at itinuwid ang baril patungo kay Kasilag. Hindi ako nag-isip. Sumugod ako kay Raja ng may buong lakas. Ang buong bigat ng aking 3 taong paghihirap, ang lahat ng aking galit ay ibinuhos ko sa isang sargo. Bumagsak kaming dalawa sa matigas na semento. Nagpambuno kami. Ang baril ay nagpagulong-gulong sa dilim. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Ang sampal na utang sa akin ng kanyang ina. Isang suntok sa kanyang sikmura para sa bawat gabing hindi ako nakakain dahil sa pighati. Sa huli, dahil sa panghihina ng kanyang katawan mula sa bisyo at stress, napailalim ko si Raja. Nahanap ko ang baril sa tabi ko. Kinuha ko ito at mariing itinutok sa kanyang noo. Gawin mo! Sigaw ni Raja, habang ang mga luha at sipon ay humahalo sa kanyang mukha. Tapusin mo na ako, luwalhati. Patayin mo na ako dahil wala na rin naman akong babalikan. Wasak na ang Sulu Enterprises. Galit sa akin ang publiko. Patayin mo na ako. Nanginginig ang aking daliri sa gatilyo. Ang dugo sa aking ulo ay kumukulo. Isang kalabit na lang at tapos na ang lahat ng sakit. Isang kalabit na lang at wala ng Raja Sulo na manggugulo sa buhay namin. Naririnig ko ang sigaw ng aking nakaraan na nagsasabing, "Hustisya, patayin mo siya." Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang taong duwag, isang taong walang sariling paninindigan, isang anino na lang ng kanyang mapagmataas na ina. Dahan-dahan, ibinaba ko ang baril. Inilayo ko ang gatilyo sa kanyang noo. Bakit? Tanong niya. Tila nagtataka. Bakit hindi mo ituloy? Dahil ang kamatayan ay masyadong madali para sa'yo, Raja. Wika ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang boses ko ay wala ng galit. Tanging isang malamig na pagkamuhi na lang ang natira. Kapag pinatay kita, magiging bayani ka pa sa paningin ng iyong ina. Magiging biktima ka pa ng baliw na asawa. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang hanging amoy kalawang at ulan. Gusto kong mabuhay ka, Raja. Gusto kong manatili kang dilat para makita mo ang bawat piraso ng iyong imperyo
na maging abo. Gusto kong makita mo ang iyong sarili sa salamin araw-araw habang unti-unti kang kinakain ng iyong sariling mga kasalanan. Gusto kong maranasan mo ang pakiramdam ng walang-wala. Iyong pakiramdam na itinakwil ka ng mundong dati ay yumuyukod sa iyo. Maawa ka, luwalhati. Pagmamakaawa niya, gumagapang sa aking paanan, gaya ng ginawa ko sa kanya noong gabing iyon. Tinabig ko ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Huwag mo akong hawakan at huwag mo nang babanggitin ang pangalang iyan. Tapos na tayo. Mula sa malayo, narinig ko ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga pader ng bodega. Lumingon ako sa kabilang dulo, kung saan nakatayo si Kasilag habang yakap-yakap si Himig. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang kaluwagan at ang isang uri ng paghanga na hindi ko kailanman nakita sa ibang lalaki. Tumakbo ako patungo sa kanila. Himig, anak ko. Kinuha ko ang bata mula sa mga braso ni Kasilag. Ang init ng katawan ng aking anak ang nagpatunay sa akin na ang digmaang ito ay may katuturan. Mama, huwag na tayong babalik doon, bulong ni Himig habang isinasiksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Hinding-hindi na, anak. Pangako. Sagot ko. Tumingin ako kay Kasilag. Salamat, Kasilag, para sa lahat. Wala iyon si Katuna. Sagot niya. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ngayong hawak na natin ang mga ebidensya ng iyong ina, ang tunay na bagyo ay magsisimula pa lang para sa pamilya Sulo. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Tumingin ako sa labas ng bodega. Ang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Ang gabi ng paghihiganti ay matatapos na, ngunit ang araw ng paniningil ay kasisimula pa lamang. Hayaan silang matakot. Wika ko habang naglalakad kami palabas. Iniwan si Raja na nakaluhod sa dilim habang pinapalibutan ng mga pulis. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na sila makakatakas sa anino ng kanilang mga ginawa. Ngunit sa kabila ng aking katatagan, isang huling tingin ang ibinigay ko sa gumuhong bodega. Alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang sugat na iniwan ng pagtataksil ay narito pa rin. Ngunit hindi na ako ang babaeng nadudurog. Ako na ang babaeng handang bumuo ng bagong mundo mula sa mga guho ng nakaraan. Ang katarungan ay parang isang ilog na matagal na pinigilan ng isang matibay na dam. Maaring tumagal ng ilang dekada ang paghihintay, ngunit kapag ang mga pader ay nagsimula ng magbitak, walang sino man ang makakapigil sa rurok ng agos nito. Nakatayo ako sa labas ng dambuhalang pintuan ng bahay bato ng Alapaap. Sa loob ng 30 taon, ang mansyong ito ay nagsilbing simbolo ng kapangyarihan at kayabangan ng mga Sulo. Ngunit ngayong umaga, sa ilalim ng malamig na sikat ng araw, ang bawat bato nito ay tila nagbubulong ng mga kasalanang matagal nang ibinaon sa limot. Hawak ko ang aking tungkod. Ang gintong hawakan nito ay nagbibigay ng init sa aking nanginginig na kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyon na sa wakas, ang araw na ipinangako ko sa aking pumanaw na anak na si Soledad ay narito na. Attorney Kasilag, handa na ba ang lahat? Tanong ko. Hindi inaalis ang tingin sa mansyon. Opo, Sir Lacan. Sagot ng matapat na abogado sa aking tabi. Ang warrant of arrest para kay Malaya Bulawan Sulo at Raja Sulo ay inilabas na. Ang mga ebidensya ng murder, financial fraud at tax evasion ay hindi na nila matatatakasan. Tumango ako. Simulan na natin. Sa isang kumpas ng aking kamay, ang mga sasakyan ng pulis at ang mga kinatawan ng korte ay pumasok sa malawak na bakuran. Ang tunog ng mga sirena ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Isang tunog na, para sa akin ay mas matamis pa sa anumang musika.
Bumukas ang malaking pintuan at lumabas si Doña Malaya. Suot pa rin niya ang kanyang mapagmataas na aura, isang sutlang gown na kulay lila at mga alahas na nagniningning. Ngunit nang makita niya ang dami ng mga pulis at ang aking presensya, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho. "Ano ang kahulugang ito?" sigaw niya. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. "Lakantimog, wala kang karapatang pasukin ang aking tahanan nang walang pahintulot. Raja, nasaan ang mga gwardya?" "Wala na ang iyong mga gwardya, Malaya," wika ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang bawat tukod ng aking tungkod sa semento ay tila hatol ng kamatayan. "At wala na ring kapangyarihan ang iyong pangalan." Lumabas si Raja mula sa likuran ng kanyang ina. Mukha siyang anino ng dating sarili. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang lalaking tuluyan nang dinurog ng sarili niyang mga multo matapos ang nangyari sa bodega noong nakaraang gabi. "Ina, tapos na tayo," mahinang bulong ni Raja. "Manahimik ka, Raja," baling ng Donya sa kanyang anak. Pagkatapos ay hinarap niya ako ng may nanlilisik na mga mata. "Akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga pekeng dokumentong inilabas ng babaeng yon? Si Luwalhati ay isang sinungaling, isang hamak na labandera na nagnanais lang ng aming yaman. Huwag mong madungisan ang pangalan ng aking apo sa iyong maruming bibig." Malamig kong sagot. Inilahad ko ang isang asul na folder na hawak ni Kasilag. Narito ang medical records ni Soledad. Ang mga resibo ng lason na ipinapakain mo sa aking anak. 30 taon na ang nakalilipas. At narito rin ang testimonya ni Aling Gusing, ang nurse na binayaran mo para manahimik. Nabitawan ni Malaya ang kanyang suot na abaniko. Ang kanyang mga labi ay nanginig. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na budhi. "Hindi, wala kayong patunay," nauutal niyang sabi. "Ang hustisya ay may mahabang memorya, Malaya." Sabi ko sa kanya, "Pinatay mo ang aking anak. Inapi mo ang aking apo. Itinapon mo sila sa putikan na parang basura. Ngunit nakalimutan mo na ang basurang itinapon mo ay ginto sa aking mga mata." Isang opisyal ng pulis ang lumapit at binasahan sila ng kanilang mga karapatan. Nang marinig ni Malaya ang salitang murder, ang kanyang tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa mismong marmol ng sahig na palagi niyang ipinagmamalaki. "Raja Sulo, Malaya Bulawan Sulo, sumama kayo sa amin ng mapayapa," wika ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Napanood ko kung paano ikinabit ang malamig na bakal sa mga kamay ni Raja. Tumingin siya sa akin. Marahil ay naghahanap ng awa, ngunit wala siyang nakita, kundi ang katarungang matagal na niyang inutang. Sumunod si Malaya, na ngayon ay nagsisisigaw na parang isang baliw, kinaladkad ng mga pulis habang ang kanyang mamahaling alahas ay isa-isang nalalaglag sa sahig. "Hindi ito maaari. Akin ang alapaap. Akin ang lahat." Ang kanyang huling hiyaw bago siya isinakay sa sasakyan ng pulis. Nang makaalis ang mga sasakyan, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa mansyon. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan ng paglilinis. Isa-isang pumasok ang mga tauhan ng sheriff para ilagay ang mga seized at sequestrated na mga karatula sa bawat pinto. Ang bawat gamit, bawat painting, bawat piraso ng kasangkapan na binili gamit ang dugong pera ng mga sulo ay kinuha na ng estado. Naglakad ako patungo sa malawak na hardin. Sa dulo nito, nakatayo si Sikatuna kasama si Himig. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang maikling buhok ay nililipad ng hangin. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang bahagyang ngiti, isang ngiti ng pagpapalaya. "Lolo," tawag niya nang makalapit ako. "Tapos na, apo.
Wika ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Nabayaran na ang bawat luhang ibinuhos niyo. Ang iyong nanay, sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng payapa. Tumingin si Sikatuna sa dambuhalang mansyon na ngayon ay nilalagyan na ng yellow tape. Nakapagtataka lolo, akala ko kapag nakita ko silang nakapusasa, mararamdaman ko ang matinding saya. Pero ang nararamdaman ko lang ay katahimikan. Iyan ang tunay na tagumpay, Sikatuna. Sagot ko. Ang hindi na sila magkaroon ng kapangyarihan sa iyong emosyon. Malaya ka na. Yumakap sa akin ang maliit na si Himig. Lolo, aalis na po ba tayo sa lugar na ito? Oo, apo. Hinding-hindi na tayo babalik dito. Sabi ko habang binubuhat ang bata. Bago kami sumakay sa aming sasakyan, lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay bato ng Alapaap. Ang dati ay nagniningning na palasyo ay mukhang isang kabaong na lang sa gitna ng bukid. Ang pamilya Sulo ay nagsimula sa yaman at kapangyarihan, ngunit nagtapos sila sa kadiliman ng isang selda, dala ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Habang lumalayo kami, nakita ko sa side mirror ang huling karatula na ikinabit sa gate. Property under seizure. Huminga ako ng malalim, ang unang maluwag na paghinga sa loob ng 3 dekada. Ang bagyo ay natapos na, at sa bawat kilometrong lumalayo kami sa Alapaap, ramdam ko ang pagbubukas ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang pangalang Timog ay hindi na lang simbolo ng yaman, kundi simbolo ng isang katarungang nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Nanay Solidad, bulong ko sa hangin, nagawa na natin. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa lungsod. Iniwan ang mga guho ng isang imperyong itinayo sa kasamaan, patungo sa isang kinabukasang puno ng liwanag para kay Sikatuna at Himig. Nakaluhod ako sa harap ng puntod ni Nanay Solidad. Malinis ang puting marmol, napapaligiran ng mga sariwang bulaklak na puting rosas at sampagwita. Malayo ang itsura nito sa payak na hukay sa probinsya kung saan ko siya unang inilibing sa gitna ng kahirapan. Dito sa pribadong bahagi ng sementeryo, ang tanging maririnig mo ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno ng nara. Nay, tapos na po, bulong ko, habang hinahaplos ang nakaukit na pangalan niya. Nasa kulungan na sila. Ang mansyong kumuha sa dangal natin, wala na rin sa kanila. Nabigyan na po kayo ng hustisya ni Lolo Lakan. Inasahan ko na sa sandaling masabi ko ang mga salitang ito, makakaramdam ako ng isang matinding pagsabog ng ligaya. Inakala ko na ang bawat gabi ng pagpaplano, ang bawat pagtitiis sa piling ni Raja, at ang bawat bilyong pisong kinuha ko sa kanila ay magsisilbing gamot sa sugat ng aking puso. Pero habang nakatingin ako sa litrato ni Nanay, isang kakaibang bigat ang nananatili sa aking dibdib. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng tubig alat. Akala mo ay mapapawi nito ang iyong uhaw, ngunit lalo ka lang nitong patutuyuin sa loob. Tumayo ako at pinagpag ang aking itim na damit. Sa di kalayuan, nakita ko si Kasilag na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Alam niya kung kailan ako dapat bigyan ng oras para mapag-isa. Nang lumapit ako sa kanya, bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Sikatuna, maayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo. Tanong ni Kasilag habang pinagbubuksan ako ng pinto. Kasilag, nakuha ko na ang lahat ng gusto ko, di ba? Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan. Wasak na ang mga sulo, pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit hindi pa rin nawawala ang sakit ng gabing iyon sa labas ng gate nila? Bumuntong hininga si Kasilag. Dahil ang paghihiganti ay kayang sirain ang iyong mga kaaway, pero hindi nito kayang ibalik ang mga nawala sa iyo. Hindi nito maibabalik ang mga taon na nagdusa ka, at hindi nito maibabalik ang nanay mo.
Natahimik ako. Tama siya. Habang binabaybay namin ang daan pabalik sa lungsod, napadaan kami sa isang mataong bahagi ng tinitirhang lugar ng mga informal settlers sa gilid ng rails. Napatingin ako sa isang babaeng nakaupo sa tapat ng isang barong-barong. May pasa siya sa muka at yakap-yakap ang isang batang umiiyak. Isang lalaki ang nagsisisigaw sa kanyang harapan. Dinuduro-duro siya habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin lang, tila sanay na sa ganoong senaryo. Ihinto mo ang sasakyan. Utos ko sa driver. Si Katuna, anong gagawin mo? Pigil ni Kasilag. Hindi ko siya pinansin. Bumaba ako ng sasakyan. Ang marangyang sapatos ko ay tumapak sa maruming lupa, sa gitna ng amoy ng kanal at basura. Nang makita ako ng mga tao, tumahimik sila. Marahil ay mukha akong isang dayuhan mula sa ibang mundo sa suot kong mamahaling damit. Lumapit ako sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isang takot na kabisadong-kabisado ko. Ang takot ng isang babaeng walang boses, walang pera, at walang matatakbuhan. Huwag mo siyang saktan. Seryosong sabi ko sa lalaki. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Pakialamera ka. Sigaw ng lalaki. Lalapit sana sa akin, ngunit agad na humarang si Kasilag at ang aking mga security guards. Mabilis na umatras ang lalaki nang makita ang mga baril ng aking mga tauhan. Lumingon ako sa babae at iniabot ang aking panyo. Hindi mo kailangang tiisin ito. May paraan para makalaya. Wala po akong mapupuntahan. Ma'am. Hikbi ng babae. Wala akong pera. Wala akong pamilya. Gaya ng sabi niya, basura lang ako. Ang salitang basura ay tumama sa akin na parang kidlat. Iyon ang salitang itinapon sa akin ni Doña Malaya. Iyon ang etiketa na pilit nilang idinikit sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, tila may nagbukas na bintana sa aking isipan. Ang yaman na nakuha ko mula sa mga sulo, ang mga mansyon, ang mga lupain, ang mga bilyong pisong nasa bangko, ay hindi dapat magsilbing tropeo lang ng aking paghihiganti. Kung gagamitin ko lang ito para sa aking sarili, hindi ako nagkakaiba sa mga taong kinamumuhian ko. Bumalik ako sa sasakyan, pero sa pagkakataong ito, may bago ng apoy sa aking mga mata. Hindi na ito ang apoy ng galit, kundi ang apoy ng isang layunin. Kasilag, tawagan mo ang board of directors. Wika ko nang makaupo kami sa loob. Ayoko nang ibenta ang mga ari-arian na nakuha natin sa pamilya Sulo. Kumunot ang noo ni Kasilag. Bakit? Akala ko ba gusto mo nang burahin ang lahat ng bakas nila? Gusto ko silang burahin sa pamamagitan ng paggawa ng kabaligtaran ng ginawa nila. Paliwanag ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Ang bahay bato ng alapaap, ang mansyong yon na naging simbolo ng pang-aapi, gagawin nating isang shelter at center para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso. Ang mga lupain nila, gagawin nating livelihood centers. Gagamitin natin ang bawat sentimo ng dugong pera ng mga sulo para bigyan ng boses ang mga babaeng tinatawag nilang basura. Nakita ko ang dahan-dahang pagkurap ni Kasilag bago sumilay ang isang malawak at tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon, si Katuna, ngayon ko lang nakita ang tunay na tagumpay sa iyong mukha. Ito ang kailangan ko. Kasilag, bulong ko. Hindi ang makita silang nagdurusa sa kulungan, kundi ang makitang may mga buhay na mabubuo dahil sa kanilang pagbagsak. Iyon ang pinakamataas na uri ng paghihiganti, ang maging instrumento ng pag-asa. Nang makarating kami sa aming opisina, agad akong tumuloy sa aking mesa. Inilabas ko ang listahan ng mga ari-arian ng mga sulo. Kinuha ko ang isang pulang panulat at binilugan ang pangalan ng mansyon ng alapaap. Sa gitna ng aking pagtatrabaho, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Pumasok si Himig. Bit-bit ang kanyang paboritong manika. Mama, bakit ka po nakangiti? Tanong ng aking anak. Kinuha ko si Himig
at pinaupo sa aking kandungan. Dahil sa wakas, anak, nahanap na ni Mama ang paraan para maging tunay na malaya. Hindi na tayo tatakbo sa anino ng nakaraan. Gagawa tayo ng bagong liwanag para sa ibang tao. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang aking personal na telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito, at ang boses sa kabilang linya ay naging sanhi ng biglang paghinto ng tibok ng aking puso. Luwalhati o si Katuna, akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagpapakulong sa amin? Ang boses ay paos, puno ng puot, at tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ang boses ni Doña Malaya mula sa loob ng selda. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa iyong ina. Isang lihim na hindi nahanap ng iyong lolo sa kanyang mga files. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, bago ko ito dalhin sa hukay, pumunta ka rito, mag-isa. Napatingin ako kay Himig at pagkatapos ay sa listahan ng mga proyekto sa aking mesa. Akala ko ay tapos na ang bagyo, ngunit tila may isa pang huling kulog na nagbabadyang bumasag sa aking natatanging kapayapaan. Anong lihim ito, Doña Malaya? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag, pero ang aking kamay ay unti-unting nanlalamig. Ang katotohanan kung bakit ka talaga iniwan ng iyong ama noon. Tawa ng matanda, isang tawang nakakakilabot. Pumunta ka rito, si Katuna, dahil ang sugat ng kahapon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Alam ko, kailangan kong harapin ang huling multong ito para tuluyang makamit ang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng pahinga, ngunit ang bukang liwayway na ito ay iba. Nakatayo ako sa balkonahe ng dating mansyon ng mga Sulo, ang bahay bato ng alapaap. Pero hindi na ito ang madilim at nakalulunod na palasyong kinatatakutan ng marami. Ang matatayog na pader na dati ay tila kulungan ay pininturahan na ng kulay kremang puti at asul. Sumisimbolo sa kalangitan at kalayaan. Ang karatula sa tapat ng malaking gate ay hindi na nagdadala ng pangalang Sulo, kundi isang bagong liwanag. Kalinang foundation, kanlungan ng pag-asa. Pinanood ko si Katuna mula sa malayo. Nakatayo siya sa gitna ng hardin, suot ang isang simpleng puting bestida na humahalik sa kanyang mga tuhod. Wala na ang matalim at malamig na aura ng babaeng punong-puno ng paghihiganti. Ang kanyang maikling buhok ay dahan-dahang hinahaplos ng hanging umaga. Nakikipaglaro siya kay Himig at sa ilang mga batang kasama ng mga kababaihang dinala namin dito noong nakaraang linggo. Sa loob ng 3 taon na pananatili ko sa tabi niya, nakita ko ang lahat ng kanyang anyo. Nakita ko ang durog na luwalhati, ang naglalayab na si Katuna. At ngayon, nakikita ko na ang babaeng sa wakas ay natututo nang huminga ng maluwag matapos ang huling pagbisita niya sa kulungan kay Doña Malaya, kung saan nalaman niyang ang lihim na sinasabi ng matanda ay isa lamang desperadong tangka para sirain ang kanyang natitirang kapayapaan. Tuluyan ng pinutol ni si Katuna ang lahat ng tanikala ng nakaraan. Hindi niya hinayaan na muling lasunin ng matanda ang kanyang isipan. Iniwan niya ang puot sa loob ng seldang yon at lumabas siyang dala ang isang bagong misyon. Attorney Casilag, mukhang malalim na naman ang iniisip niyo. Isang malambing na boses ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Lumingon ako at naroon na siya sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa katahimikang nahanap niya sa pagtulong sa iba. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating mo, si Katuna. Nakangiting sagot ko. Sino ang mag-aakalang ang lugar na ito, na dating saksi sa iyong pagluha, ay magiging kanlungan na ngayon ng mga babaeng nawawalan na ng pag-asa?
Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Kasilag. Wika niya, habang nakatanaw rin sa mga batang nagtatakbuhan. Ikaw ang naging boses ko nung wala akong masabi. Ikaw ang naging lakas ko nung ang tanging gusto ko lang ay sumuko. Salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit noong ang tanging nakikita ko lang ay ang dilim ng paghihiganti. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Bilang isang abogado, palagi akong nakadepende sa lohika at batas. Pero sa harap ng babaeng ito, ang lahat ng aking depensa ay tila natutunaw. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ay nanginginig sa galit, pero ngayon ay mainit at puno ng buhay. Sikat na, o kung mas gusto mo ang pangalang luwalhati. Simula ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa kaba na hindi ko naramdaman kahit sa pinakamahirap na kaso, sa korte. Noong una kitang makita sa bodega, ang gusto ko lang ay protektahan ka dahil iyon ang trabaho ko. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko ang tatag ng iyong loob at ang ganda ng iyong kaluluwa sa kabila ng lahat ng sakit, na-realize ko na hindi lang proteksyon ang gusto kong ibigay sa iyo. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang kislap na tila kanina ko pa hinihintay. Gusto kong maging bahagi ng iyong bagong simula. Patuloy ko. Hindi na bilang iyong abogado, kundi bilang lalaking magmamahal sa iyo ng buo, sa iyong liwanag at sa iyong anino. Gusto kong kasama mo akong bubuo ng mga pangarap para sa Kalinang Foundation at para sa ating dalawa. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang tawanan ng mga bata sa ibaba. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng luha sa mga mata ni si Katuna. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Kasilag, bulong niya. Pagkatapos, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting tila nagpawi sa lahat ng bagyo ng nakaraan. Akala ko, matapos ang lahat ng ginawa sa akin ni Raja, hindi ko na muling mabubuksan ang puso ko. Akala ko, ang pag-ibig ay isang sumpa. Pero sa bawat araw na kasama kita, itinuro mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, kundi naghihilom. Hinila niya ako para sa isang yakap na puno ng pangako at pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang kaluwalhatian. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng taong tatanggap sa iyo matapos kang durugin ng mundo. Habang magkayakap kami, tinitigan namin ang abot tanaw. Ang Kalinang Foundation ay hindi lang isang gusali. Ito ang aming legacy. Ito ang patunay na ang bawat sugat ay kayang maghilom kung bibigyan ng sapat na pagmamahal at panahon. Handa ka na ba sa bagong kabanata ng buhay natin? Tanong ko sa kanya. Higit pa sa handa, Kasilag, sagot niya. Ngunit bago pa man kami makapasok sa loob, narinig namin ang malakas na kalampag sa malaking gate ng foundation. Isang security guard ang mabilis na lumapit sa amin. Ma'am, si Katuna, mayroon pong isang babae sa labas. Wika ng gwardiya, bakas ang pag-aalala. Sira-sira ang kanyang damit, puno ng pasa ang mukha, at may bitbit siyang sanggol. Nagmamakaawa po siyang pumasok. Sabi niya, wala na raw siyang matatakbuhan. Nagkatinginan kami ni si Katuna. Nakita ko ang pagbalik ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang determinasyon ng isang mandirigma, kundi ng isang tagapagligtas. Mabilis kaming bumaba patungo sa gate. Doon, nakita namin ang isang babaeng nakaluhod sa semento, nanginginig sa takot, yakap-yakap ang kanyang anak, na tila ito na lang ang tanging kayamanan niya sa mundo. Ang itsura niya ay eksaktong kopya ng itsura ni si Katuna noong gabing itinapon siya sa labas ng mansyong ito. Lumapit si Katuna sa babae hindi siya nag-atubiling dumumi. Ang kanyang puting bestida nang lumuhod siya sa putikan para pantayan ng babae.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay nito. Huwag kang matakot. Malumanay na wika ni si Katuna. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng ginaw. Nandito ka na sa tamang lugar. Hindi ka na muling sasaktan ng sinuman. Sino po kayo? Tanong ng babae sa gitna ng kanyang hikbi. Ngumiti si Katuna at inalalaya ng babae para tumayo. Ako si Katuna. At dito sa loob ng mga pader na ito, lahat tayo ay may pagkakataong muling maging buo. Habang inaalalayan namin ang babae at ang kanyang anak pumasok sa loob ng foundation, naramdaman ko ang isang matinding katuwaan. Ang siklo ng sakit ay naputol na. Ang anino ng mga sulo ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Lumingon si Katuna sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Mula sa putikan, siya ay bumangon. Mula sa dilim, siya ay naging liwanag. At ngayon, siya na ang magsisilbing gabay para sa iba pang naliligaw sa gitna ng bagyo. Ang Kalinang Foundation ay hindi lang isang panimula. Ito ang aming panghabambuhay na panata. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na tayo sa huling yugto ng ating kwento. Handa na ba kayong saksihan ang pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa pinakamaliwanag na bahagi ng buhay? Sinasabi nila, ang sugat ng kahapon ay hindi kailanman tuluyang naghihilom, lalo na kung ito ay nanggaling sa mga taong pinagkatiwalaan natin. Ngunit sa araw na ito, ating matutuklasan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanang nakuha natin mula sa ating mga kaaway, kundi sa dami ng puso na ating napaghilom simula sa ating sarili. Paano nga ba nagtatapos ang kwento ng isang babaeng itinapon sa putik, ngunit muling bumangon upang maging tanglaw ng pag-asa? Ang simoy ng hangin sa hapong ito ay may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak at halimuyak ng tagumpay. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng aking silid sa Kalinang Foundation. Isang taon na ang nakalilipas mula nang buksan namin ang pintuan ng kanlungang ito para sa mga kababaihan. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Suot ko ang isang simpleng bestidang gawa sa telang pinya na may mga burdang sampagita, ang paboritong bulaklak ni Nanay Soledad. Wala na ang mabigat na makeup at ang matatalas na alahas na isinusuot ko noong ako ay nagpapanggap pa bilang ang malamig at malupit na si Katuna. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay hindi na ang bilyonaryong uhaw sa paghihiganti, kundi isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Mama, halina po kayo. Magsisimula na po ang programa. Pumasok si Himig sa silid, tumatakbo at masayang yumakap sa aking binti. Napakalaki na ng ipinagbago ng aking anak. Wala na ang kanyang ubo at ang takot sa kanyang mga mata. Siya ay malusog, masigla, at higit sa lahat, malaya. Sandali lang anak. Heto na ang mama. Nakangiti kong sagot habang inaayos ang kanyang buhok. Pagbaba namin sa malawak na hardin, sinalubong kami ng isang masayang tanawin. Ang dating bahay bato ng alapaap na naging simbolo ng pighati ay puno na ngayon ng tawanan. May mga banderitas, mga lamesang puno ng pagkain at higit sa lahat, ang mga mukha ng mahigit 50 kababaihan na ngayon ay may kanya-kanya ng livelihood projects. Nakita ko si Lolo Lacan na nakaupo sa isang selyadong silya katabi si Nang Gin. Ang matanda ay tila mas bumata ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang mga bata na naglalaro sa damuhan. Alam ko, sa bawat ngiting ibinibigay niya, ay naaalala niya si Nanay Soledad. Lumapit sa akin si Kasilag. Wala na siyang suot na kurbata at ang kanyang mga manggas ay nakatupi. Sa loob ng 1 taon, siya ang naging katuwang ko sa pagpapatakbo ng foundation. Higit pa sa pagiging abogado, siya ang naging sandigan ko sa mga gabing dinadalaw pa rin ako ng mga multo ng nakaraan.
Handa ka na bang magbigay ng iyong mensahe, si Katuna? Tanong niya habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay. Si Katuna, biro ko sa kanya. Akala ko ba ay mas gusto mo ang luwalhati? Ngumiti siya ng napakatamis. Kahit ano pa ang itawag ko sa'yo, ikaw pa rin ang babaeng nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Pero sige, luwalhati, ang entablado ay para sa'yo. Umakyat ako sa maliit na podium sa gitna ng hardin. Nang tumayo ako roon, pansamantalang tumahimik ang lahat. Tumingin ako sa bawat babaeng naroon. Ang ilan ay biktima ng karahasan, ang ilan ay itinapon din sa kalsada gaya ko, at ang ilan ay nawalan na ng pag-asa sa batas. 1 taon na ang nakalilipas nang pasukin ko ang gate na ito nang may dalang galit. Simula ko, ang boses ko ay matatag pero puno ng emosyon. Akala ko noon, ang katarungan ay makukuha ko lang kung makikita ko ang aking mga kaaway na nagdurusa. Akala ko, ang yaman nila Kantimog ang magliligtas sa akin. Huminto ako sandali at huminga ng malalim. Pero nagkamali ako. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko at hindi rin nasa titulong dala natin. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakataong bumangon mula sa sarili nating mga guho. Ang tunay na kayamanan ay ang lakas na nahanap natin sa loob natin upang sabihing, hindi ako basura, ako ay mahalaga, ako ay malaya. Nagpalakpakan ang mga kababaihan. May mga nakita akong lumuluha habang nakikinig. Sa pamilya Sulo, ako ay naging isang alipin. Sa Timog Global, ako ay naging isang mandirigma. Pero dito sa Kalinang Foundation, nahanap ko ang aking pagkatao. Hindi na ako si Sikatuna na gustong manunog ng mundo. Ako si Luwalhati, isang ina, isang apo, at isang kaibigan na naniniwala na ang bawat dapit hapon ay may kasunod na bagong liwayway. Bumaba ako sa entablado, sa gitna ng masigabong palakpakan. Lumapit ako kay Kasilag at Himig. Sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdaman ang bigat ng nakaraan. Ang balita tungkol kay Raja at Doña Malaya na nananatili pa rin sa loob ng selda ay wala na ring epekto sa akin. Alam ko, binabayaran na nila ang kanilang mga kasalanan, pero hindi na iyon ang sentro ng aking mundo. Habang palubog na ang araw, naglakad kaming tatlo ni Kasilag at Himig patungo sa balkonaheng tanaw ang buong bayan ng Kalinang. Ang langit ay may kulay na kahel at lila, isang perpektong pinta ng kapayapaan. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Kasilag habang inilalagay ang kanyang braso sa aking balikat. Iniisip ko lang na ang Pasko ngayong taon ay magiging kakaiba. Sagot ko habang nakasandal sa kanya. Wala nang takot, wala nang luha, tanging pagmamahal na lang. At pangako, dagdag ni Kasilag, isang pangako na hinding-hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa sa ulan. Tumingin ako sa langit at bumulong sa hangin. Nay, luwalhati na po ulit ang pangalan ko. At sa wakas, Nay, masaya na po ako. Ang paghihiganti ay maaring makapagbagsak ng mga kaaway, ngunit ang pag-ibig at pagpapatawad sa sarili ang tanging makapagpapatayo ng isang tunay na kaharian. Mula sa putikan, ang bulaklak ng sampagita ay namukadkad ng mas mabango kaysa dati. Dito nagtatapos ang kwento ni Luwalhati, ang babaeng natutong lumipad sa kabila ng mga bali niyang pakpak. Mga minamahal naming taga-subaybay, dito na po nagtatapos ang ating kwentong Mula Putik Tungo sa Liwanag, ang pagbangon ni Luwalhati. Sana ay nakapagbigay ito ng inspirasyon at aral sa inyong mga puso. Ang aral na nais nating iwan ay simple lang. Huwag nating hahayaan na ang ating nakaraan ang magdikta ng ating kinabukasan. Ang bawat sugat ay may dahilan at ang bawat sakit ay may katapusan. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa yaman, kundi sa kakayahan nating bumangon at tumulong sa kapwa matapos tayong madapa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama
sa bawat kabanata ng buhay ni Luwalhati at si Katuna. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong may saysay at aral. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Ano pong dalawa ng truing ang gusto niyong pakinggan sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba at babasahin namin ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, mga kakwento.